Mga kapatid, mga kababayan, magandang balita. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Meron na nga daw arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya lang, meron ditong tinatawag natin two schools of thought. Ito ba ay makakatulad nung pag-aresto kay Digong Duterte o gaya ng sinasabi ngayon ni Secretary Boying Rimulya o sinasabi ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya na itong kaso ni Bato de la Rosa ay extradition case. So, yan po ang malalim nating pagtutuunan ng pansin ngayon. So ngayon, alam naman natin na nagkaroon din ng mahabang talakayan, mahabang debate diyan sa Senado tungkol dito sa pagkaka-aresto at pagkaka-surrender ni Duterte sa ICC. At nung nagkaroon ng talakayan, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, nung pinagtatatanong itong si Secretary Boying Rimulya during that time na siya ay Secretary ng Department of Justice. Kasi nga nagkakaroon ng pagtatalo, bakit daw sinurrender itong si Digong Duterte at hindi dinaan sa proseso ng extradition. Ang ikinatuwiran niya rito ay yung Section 17 of RA 9851. Ito nga yung Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity that allows the Philippine authorities to surrender individuals to an international court or tribunal. So ito yung ikinatuwiran during the time ni Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Pero ngayon, iba ang tono ng salita nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Ang sinasabi niya, meron na nga daw lumabas na bagong ruling itong Supreme Court. Bagong-bago lang, itong October, I think October 1, 2025, na kinaklaro ng Supreme Court yung pagproseso na dapat i-apply doon sa mga taong papa-extradite mo sa ibang bansa o sa ibang court. Katulad na nga, in this case, yung kaso ni Bato de la Rosa. Ngayon, ang malaking question dito, na kung saan ang sinasabi ni Attorney Conti ay kontra doon sa sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ito raw kaso ni Bato de la Rosa ay magiging isa ng extradition case, na kung saan ang tawag nga dito kay Bato de la Rosa ay magiging extraditee. Mas kinikilingan ko ang katuwiran ni Attorney Conti na sinasabi niya, eto ma-appreciate nyo rin yung sinabi ni Attorney Conti rito. Ang sinabi niya, ang extradition or extradition treaty ay treaty yan ng dalawang bansa. Okay? Dalawang bansa. Ang problema, itong ICC ay hindi bansa. Nagkataon lang na ang headquarters ng ICC ay nasa The Hague, Netherlands. Pero hindi nangangahulugan na ang ICC ay sakop ng The Netherlands, ng bansang The Netherlands na pwedeng makipag-treaty sa ibang bansa. Nakuha nyo ba? Na-appreciate ko yun, yung sinabi ni Attorney Conti. Talagang ang ganda ng katuwiran eh. Yung extradition treaty ng dalawang bansa. Ang ICC
ay hindi isang bansa. So, mas naniniwala ako sa sinasabi ni Attorney Conti na itong kaso ni Senator Bato de la Rosa ay magiging katulad ng pagkakaaresto at pagkakasurrender nitong si Digong Duterte. Tama, hindi ba? Paano mong i-assert? Paano mong i-assert yung extradition treaty? Samantalang ang ICC ay isang korte at hindi isang bansa. Ang korte ay hindi po pwedeng makipag-treaty sa ibang bansa or makipag-treaty sa anumang bansa dahil siya ay hindi naman bansa. ICC is a court. International court siya. So, in that aspect, sabi ko, mas naniniwala ako dito sa sinasabi ni Attorney Conti. Itong si Attorney or itong si Ombudsman Remulla, baka hindi niya lang nakikita pa yung ganong anggulo. Baka nakapagsalita lang siya, pero hindi niya pa masyadong napag-aralan yung sitwasyon. Pero yung pagkakapaliwanag ni Attorney Conti ay napakalinaw. Ngayon, isa pang tanong dito, authorized ba itong si Ombudsman Remulla na maglabas ng mga ganitong balita? So ano ang karga? Ano ba ang dahilan bakit sa kanya nang galing na meron ng arrest warrant itong si Bato de la Rosa? Nagtatanong lang po tayo. May authority ba siya? Hindi ba dapat mas may authority yung Department of Justice na maglabas niyan? O masyado nyo bang ina-under yung powers nung nakaupo ngayon sa DOJ? I think OIC pa lang yan. Pero ang tanong nga natin dito, anong dahilan bakit biglang-bigla niyang in-announce ito? Bakit tinanggal niya yung element of surprise? Ang isa kong naisip dito, siguro nga naniniwala siya na itong kaso ni Senator Bato de la Rosa ay isa ng extradition case. Kaya nga, parang ang sinasabi niya, meron na itong mahabang proseso na hindi mo na kailangan isorpresa itong si Bato de la Rosa dahil nga ito ay extradition treaty. Dahil nga sinasabi niya, may bagong ruling ang Supreme Court na nagsasabi na itong ganitong klaseng pagpapadala ng tao or isang suspect na dadalhin mo sa international court ay dapat ma-under na sa extradition. So, yun ang sinasabi nating two schools of thought. At sa panig naman ni Attorney Conti, sinasabi niya na hindi extradition case ito. Dahil hindi po pwedeng makipag-extradition treaty ang Pilipinas sa ICC, which is very logical para sa akin. Pero ano ba ang sinasabi ni Boying Remulla na proseso na dapat sundin dito sa kaso ni Bato de la Rosa? Na hanggang ngayon nga, medyo puzzle para sa akin. Unang-una nga, bakit niya sinabi? Bakit siya ang nagsabi na may arrest warrant na? Pangalawa, bakit niya sinasabi na meron ng bagong ruling ang Supreme Court na dapat sundin dito sa kaso ni Bato de la Rosa? Although isa tayo sa humahanga, nag-appreciate sa trabaho na ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla bilang isang ombudsman. Kaya lang dito, sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, baka naman hindi appropriate na sa kanya manggaling, sa kanya lumabas yung balita at sabihin niya rin yung tungkol dito sa bagong ruling ng Supreme Court na dapat masunod or dapat maging proseso dito sa kaso ni Bato de la Rosa. So ano daw ba ang sinasabi doon sa bagong ruling na dapat sundin daw ng pagpapadala or dito sa kaso ni Bato de la Rosa? So, in my research, ito ang nakita ko. Number one, ito yung prosesong number one. Jurisdiction and commencement.
Ang Secretary of Justice daw ang siya magpa-file ng petition doon sa extradition court na naka-acquire ng jurisdiction over the person. Kung halimbawa, court yan sa Pasig or court yan sa Pasay, ang magpa-file ng petition to extradite, in this case, Bato de la Rosa, ay Department of Justice. Kaya nga, dapat siguro nanggaling sa Department of Justice yung balita. Kung ilalabas man niya yung balita tungkol sa arrest warrant. Number 2, provisional arrest. Meron ba nito in the case of Bato de la Rosa? In urgent cases, a provisional arrest can be made. Ibig sabihin, urgent ba? Kailangan bang arestuhin itong si Bato de la Rosa? Siyempre, sa paningin ng mga pamilya ng biktima at sa paningin ng abogado ng mga biktima, ito ay isang urgent case. Nag-a-assume ako. Hindi ba? So, sinasabi daw dito nga sa Supreme Court ruling, in urgent cases. So, meron pang pasubali. Kung ito ay urgent na kailangan hulihin, hulihin. But the formal extradition request and supporting documents must be submitted within 60 days or the extraditee is automatically released. So, ibig sabihin, assuming nga na urgent case ito at kailangan arestuhin si Bato de la Rosa, aarestuhin siya. Pero within 60 days, dapat maglabas ka ng mga dokumento mo, maglabas ka ng mga pleading mo, ng mga ebidensya mo, maglabas ka within 60 days. Otherwise, palalayain itong si Bato de la Rosa. Okay? Number 3, summary procedure. Yung summary proceeding will take place to establish the guilt or innocence based on documents and pleadings. So, titingnan ng korte yan kung meron nga talagang tamang or merong sapat na ebidensya para sabihin na itong si Bato de la Rosa ay guilty or not guilty based on the pleadings and documents na isasubmit ng mga witnesses. Magkakaroon ng ganitong procedure. Timelines. The court must render judgment 30 calendar days from the filing of the last pleading of the last witness. So, meron na tayong, kung isasagad natin yung 60 days, no, doon sa sinasabing provisional arrest and then within 60 days, dapat mag-submit ka ng mga dokumento, statement, etc. Ngayon naman, according sa Supreme Court, binibigyan ng korte ng 30 days or 30 calendar days from the filing of the last pleading or the last witness. Ibig sabihin, ang 30 days mo, mag-i-start ang bilang doon sa statement nung last witness or yung pagsasubmit mo or yung pagsasubmit ng dokumento sa korte. Doon mag-uumpisa yung bilang ng 30 days. Kaya nga, no, kung ito, isasagad mo yung 30 days, isasagad mo yung 60 days, meron na tayong 90 days. Bail. Bail is discretionary and generally not granted if the extraditee has already been convicted or sought to serve or sought to serve a sentence. In the case of Bato de la Rosa, alam naman natin na hindi pa siya convicted. So, possible na makakuha siya ng bail. Pero may karugtong ito. It may also be allowed if the extraditee can prove that he or she is not a flight risk. Kung mapapatunayan niya sa korte na hindi naman siya flight risk or hindi naman siya isang tipo ng tao na maaaring magtago or tumakbo, makakakuha nga siya ng bail. So, mukhang dito sa condition na to, hindi pa siya convicted at mukha namang kaya niyang patunayan na hindi siya
flight risk. So, baka mag-grant yung bail dito kay Bato de la Rosa if ever na maaresto na siya. Meron pa itong appeals. Appeals can be submitted to the court. Appeals can be submitted to the Court of Appeals, which must be decided upon within 90 days. After that, the decision is final and executory. So, yan po yung sinasabing bagong ruling ng Supreme Court na according nga kay Ombudsman Boying Rimulya, ito yung susundin. So, kung lahat ng nakalagay dito na mga number of days ay isasagad nating lahat, 90 days yung appeals, 90 days yung doon sa pag-submit ng mga dokumento, at isasagad natin yung 30 days doon sa timelines ng pagpa-file ng last pleading, meron tayong total of 180 days. So at least 6 months ito. Kung lahat ng timelines na yan ay isasagad natin. Bago magkaroon ng final decision kung talagang ma-extradite itong si Bato de la Rosa or hindi. Pero at least, meron siyang 6 na buwan. Hindi katulad nung nangyari nga kay Digong Duterte na kaagad-agad. Within the day, nung pagka-landing niya sa airport, hindi na siya nakauwi ng bahay at several hours after, nadala na siya sa ICC. So ngayon, ito na nga ang sitwasyon natin. Dalawa ngayon ang pag-iisipan natin or dalawa ang point of discussion natin. Totoo bang ang masusunod dito yung sinabi ni Secretary or ni Ombudsman Boying Rimulya na ito ay kaso ng extradition, or mas paniniwalaan natin itong si Attorney Conti na nagsasabing this is not a case of extradition. Kasi nga, wala naman tayong treaty with the ICC. Wala tayong extradition treaty with the ICC na hindi naman talaga isang country. Kaya imposibleng magkaroon ng extradition treaty between the Philippines and the ICC. Para sa akin, mas naniniwala ako, again, uulitin ko, mas naniniwala ako doon sa sinabi ni Attorney Conti dahil very logical ang kanyang sinabi. Hindi ba? Ang treaty ay ginagawa between 2 countries. Ang ICC ay hindi isang country. Ayan po. So, assuming na ang tama talaga ay si Attorney Conti, ang tanong ngayon, ito bang mga ipinapakitang kilos ni Ombudsman Boying Rimulya ay pagpapahiwatig na ang gobyerno ay hindi pupuwersahing maaresto itong si Bato de la Rosa? Ito ba ang ibig sabihin nung kanyang paglabas at pagsasabi na meron ng arrest warrant, at ito rin ba ang dahilan kaya sinasabi niya na ang ruling ng Supreme Court ang masusunod dito sa kaso ni Bato de la Rosa? Yan po ang katotohanan. Ngayon, isa pang tanong, assuming ang masunod ay yung sinasabi ni Attorney Conti, sino ngayon ang mag-i-implement ng arrest? Kung PNP yan, maaasahan ba natin itong nakaupong Chief PNP ngayon ay gagawin ang ginawa nung panahon na ang Chief PNP ay si General Marbil, na kung saan ang ginamit niyang tao sa pag-aresto ay itong si General Nick Torre? Meron ba tayong isa pang katulad ni General Nick Torre na pwedeng mag-implement ng pag-aaresto na nakita naman natin na talagang result-oriented? Talagang yung gabi na yon, determinado siya na itong si Digong Duterte ay madala sa dahig.
meron kaya tayong ganyang klase ng pulis ngayon na pwedeng umaresto kay Bato de la Rosa? Ang sagot ko, meron naman siguro. Sa tingin ko, marami yan. Marami tayong mga astig na pulis na pwedeng gumawa niyan. Ang tanong lang, yan ba ay magkakaroon ng blessing from Malacanang? Yun pa rin po ang tanong dyan. Kung ang Malacanang ang magsasabi na kailangang arestuhin yan, kailangang madala yan sa dahig, maaaresto po yan. Otherwise, kung iba na po ang approach natin dito, kung iba na ang approach ng Malacanang dito, malamang pahabain ang proseso na katulad ng proseso na sinasabi doon sa extradition treaty. Kaya nga lang, kanino ka nakipag-treaty? Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo. Paki-share po natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan itong ating episode nang sa ganon ay marami makarinig at we're hoping na lumaki ang ating munting channel at hopefully magkaroon tayo ng mga bagong tao na magsusubscribe sa ating channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.